Magandang gabi po sa ating lahat. Ito pong inyong lingkod, Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical Church. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pag-aaral. Ito po yung tinatawag nating series, dire-diretso po ito. Ang pag-uusapan po natin yung tungkol sa pinagdaanan ni Haring David. No? Pero bago tayo magpatuloy, hingi tayo ng tulong sa Lord para dadaanan natin itong kanyang salita para maging maliwanag po sa atin. Panginoon, maraming salamat. Dahil ikaw isang Diyos na patuloy na nakikinig sa lahat ng sinasabi ng iyong mga anak. Salamat po Lord sa buong maghapon na ito, sinamahan, kinabayan, iningatan niyo po kami at narito kami sa inyong harapan. Titignan namin, pag-aralan namin yung salita na kung paano po naging matagumpay si Haring David sa pamamagitan po ng paglapit sa inyo. Muli, sa tulong ng inyong Santong Espiritu, ipaunawa, ipantindi niyo po sa amin ang inyong salita. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, magandang gabi po sa ating lahat. Meron pong isang senaryo na si Haring David hinahabol at gustong patayin ni Haring Saul. No? Kasi naiinggit at nalaman ni Haring Saul na si David siyang papalit sa kanyang trono. Which ayaw niya, gusto niya pumalit sa kanyang trono ay walang iba kundi yung kanyang anak. Pero yun ang design ng Lord eh. Talagang si Haring David dahil sa may nagawang pagkakamali itong si Saul. At dahil nga sa pagkakaalam ni Haring Saul, ang ginawa niya, hinabol niya si Haring David at gusto niyang hindi pa hari si David. Isa pa lamang siyang alalay nitong si Saul. No? At gusto siyang patayin ni Haring Saul. Pero hindi ito pinatulan ni David. Kasi ang dami na po niyang na-encounter, ang dami niyang tagumpay na nangyari. Pero niya pinatulan si Haring Saul kasi alam niya po yung sinasabi na touch not the anointed one. So malalaki po yung submission. So anong ginawa ni David? No? Ang ginawa po ni David, dinaan niya sa dalangin. Daanin sa dalangin. Letter A, humingi siya ng habag sa Panginoon. Sabi po rito sa awit 57:1, mahabag ka, o aking Diyos. Ikaw sana'y mahabag. Sa iyo ako lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Alam ni Haring David, hindi pa siya hari pala dito at this time, no? Alam ni David na hindi niya po pwedeng kalabanin si Saul dahil kagaya nga po ng sinabi ko, ito ay isang hari. At alam ni David na yung kasabihan na wag kang lalaban sa anointed one, which si Saul nga po yun. No? Kaya ang ginawa niya, humingi na lang siya ng habag sa ating Panginoon, no? Lumalayo siya kay Haring Saul, bagamat hinahabol siya. No? At ang sabi niya, nakakaranas siya ng kaligtasan kagaya ng isang sisiw sa pakpak ng kanyang ina. Sabi pa sa awit 9:9, si Haring David pa rin ito, si Yahweh ang takbuhan ng mga pinahihirapan, matibay na kandungan sa oras ng kaguluhan. Again, pinakikita rito kung gaano po ang tiwala ni David sa ating Panginoon. No? Kahit na mayroong nagbabanta sa kanyang buhay na ayaw nga niyang patulan, ang ginagawa niya, humingi siya ng habag sa Panginoon. Ito yung takbuhan niya. Sabi niya pag siya'y pinapahirapan. So number 1, humingi ng habag sa Panginoon. Daanin sa panalangin kapag mayroon tayong problema, kagaya kay David. Pangalawa na ginawa ni David, letter B, umiyak sa Panginoon. Alam niyo po, ito po yung isang bagay na napakahirap gawin, lalo na ng mga lalaki. Si David matapang pero umiyak siya sa Panginoon. Sabi niya rito sa awit 57:2-3, yaong aking tinatawag, ang Diyos na kataas-taasan, ang Diyos na nagbibigay ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibik,
ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagapi. Again, kagaya ng sinabi ko, ayaw patulan ni David ang authority ng pagiging hari ni Saul. Sabi rito, si Lord ang bahala gumapi sa umaaway kay David. Again, hindi po karuwagan ng pag-iyak. No? Hindi po kaduwagan yun. At hindi ibig sabihin pagka umiyak ay mahina. Tandaan po natin, nagseselos si Haring Saul kay David dahil ang daming niyang natalo, ang daming niyang napatay ng mga Pilisteo. No? Pero still, ang daming niyang nakalaban, still nakatayo pa rin itong si David at hindi niya pinapatulang kahit na anong gawin. Ilang beses na pwede na niya mapatay si Saul pero hindi niya pinapatulan. Ang ginagawa niya, kanina humingi siya ng habag. Pangalawa, umiyak lang siya sa Panginoon, Lord, hindi ko po ito kaya. Maraming pagkakataon na kailangan natin maging matatag. No? Matatag. At hindi mangyayari ang isang bagay kung hindi pa hihintulutan ng Diyos. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ng Diyos sa akin di ikakait. Ibibigay ng Lord na yung mga bagay na kailangan natin para magtagumpay tayo. At sabi pa rito sa awit 18:16, mula sa kalangitan, itong Panginoon, sa malalim na tubig, ako'y iniahon. Hindi tayo malulunod sa kahit anong klase ng problema, sa kahit anong klase ng danger o kapahamakan, dahil kagaya kay Haring David, ang kailangan lang natin, umiyak tayo sa Panginoon. No? Umiyak tayo sa Panginoon. Hindi karuwagan yan at hindi isang kahinaan. Actually, isa yung katapangan na sinasabi mo sa Panginoon na, Lord, hindi ko kaya ito. Kaya pinatagubilin ko sa iyo. No? Daanin sa panalangin. Pangatlo, na sinasabi po, anong ginawa ni David? Kahit na mayroong banta sa kanyang buhay, panatag na nagpupuri. Awit 57:7. Panatag na ako, O Diyos, ako ngayon matatag, purihin ka at awitan ng awiting masisigla. Biro mo, meron ka ng problema, meron pang sumisibat kung patayin ka. Ano sabi? Purihin ka at awitan ng awiting masisigla. Aawit pa. Magpupuri pa sa Panginoon. At kung titingnan po ninyo, even sa Bagong Tipan, lahat ng mga umaaway doon sa mga disipulo ng ating Panginoon, dinadaan lang sa awit, kumakanta lang. At yung mga kalaban ay natatalo. Yung Jericho, umiikot sila sa Jericho. Anong ginawa nila? Tahimik lang sila. Nung bandang huli, nagpuri sila. Ano nangyari? Walang mga bagay na hindi mawawasak sa pamamagitan ng ating panalangin pagpupuri. Totoo po ito. Kaya pala sinabi dito sa Roma 8:31, ano pang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa halip ay binigay niya para sa ating lahat, hindi kaya niya ibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? So, sino makakapagharap ng paratang sa laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa atin. So again, dito lang pinapakita, no? Kahit na yung mga kasalanan na nagawa natin ay kayang tibagin, pwedeng linisin dahil sa masaganang biyaya ng ating Panginoon. Walang maiaakusa sa atin ng ating kalaban. Kasi kapag dinaan natin sa dalangin, may gagawin ng Diyos para sa atin. Kaya sabi nga ni Pablo, anong magagawa ng kalaban kung kakampi natin ang Diyos? At ang pinakamaganda na ginawa sa atin ng ating Diyos ay tinanggal po yung tanikala ng kasalanan at inalis din tayo sa tiyak na kapahamakan, which yun ang pinaka matindi nating kalaban, ang kamatayan. Pero salamat dahil merong tayong Panginoong Diyos na ganito po ang ginawa. Sabi sa 1:3-6, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak
upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isang pangako na kailangan lang i-utter, idalangin natin, sabihin natin na mayroong gagawin ng Diyos kapag sinabi natin at inangkin natin ito. Sabi nga, kapag sumampalataya, sasabihin natin, bibigkasin natin sa harapan ng ating Diyos kasi ito yung pagpapatunay na tayo ay hindi iwanan at hindi pababayaan ng Diyos sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa akin, sa iyo at sa ating lahat. Kapatid, sa mga oras ito, hindi ko alam kung ano yung mga bagay na bumabagabag sa iyo, mga bagay na nahihirapan ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Ito yung pagkakataon. No? Daanin natin sa dalangin. Humingi ka ng habag, humingi tayo ng habag sa Panginoon. Iiyak natin sa Panginoon, okay lang umiyak. Sabihin mo sa Panginoon. At magpuri tayo sa Panginoon dahil meron siyang something na gagawin. At isa na nga rito, yung katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ikaw ba kapatid, naniniwala ka ba sa sinasabi ng salita ng Diyos? Gusto ng Diyos tayo sumampalataya at tayo manalig sa ating Panginoon. Ako'y mananalangin ng pagtanggap at pagpapakita ng pananampalataya sa ating Panginoon. Anyayahan kitang sumunod, angkinin mo ang panalangin ito na nanggagaling sa iyong puso. Tayo pumikit, tayong panalangin. O Panginoong Sus, maraming salamat. Dahil muli, binigyan mo po ako ng pag-asa. Binigyan mo po ako ng pagkakataon na malaman ko itong mga bagay na ito sa dami ng problema, sa dami ng hinaharap ko. Kagaya kay Haring David, kamatayan, malapit na sa kanya, ang ginagawa lang niya, humihingi po ng habag. Ang ginagawa lang po niya, umiiyak sa inyo at nagpupuri. Sa mga oras ito, Panginoon, ako po ay lumalapit, humihingi po ng habag sa inyo, natulungan po ninyo ako sa lahat ng aking mga hinaharap. Ako po ay nananalig at sumasampalataya na ikaw lamang ang tangi kong pag-asa sa buhay na ito. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking pagkakamali, sa lahat ng aking pagsalasal. Kapatid, maaring sa mga oras na ito ay merong karamdaman, daanin natin sa panalangin. Humingi ka ng habag sa Panginoon. Iiyak mo sa Panginoon yan. Sige, sabihin mo. Sabihin mo sa Kanya sa mga oras ito. Ano yung pinagdadaanan mo? Makikinig ang ating Diyos. Gustong-gusto ng Diyos na marinig kung ating karaingan. Gusto ng Panginoon marinig na tayo nagtitiwala sa Kanya ng Diyos. Humingi ka, umiyak ka. Okay lang yan. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, naririnig po ninyo ang karaingan ng aking mga kapatid sa mga oras ito. Naririnig niyo po ang kanilang pag-iyak, ang paghingi po ng habag sa inyo, Panginoon. Salamat mo ng marami. Salamat mo ng marami dahil alam po namin ngayon pa lang, dininig mo ng panalangin ito. Gayun na rin kapatid, sa mga oras ito, hindi mo alam kung anong gagawin mo sa bigat ng daladalahin mo dahil meron kang problema sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong asawa, sa iyong kapatid. Ito yung pagkakataon. Sige, sabihin mo sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya na ayaw mo nung manatili na mayroong nagagalit sa iyo at ayaw mo rin magalit. Patawarin mo yung nagkamali, nagkulang sa iyo at humingi ka rin ng tawad kung ikaw yung nagkamali. Yes. Daanin natin sa panalangin yung nararamdaman mong hindi maganda. Alisin ng Diyos yung galit sa puso. Alisin ng Diyos yung ninanakit kung kanino mang tao. Lalong-lalo na sa iyong magulang, sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong kapatid. Sa mga oras ito, nahihirapan ka dahil hindi mo alam kung paano ka susunod sa ating Panginoon. Ito yung pagkakataon. Makalaya ka, daanin mo sa panalangin. Sige, sabihin mo sa Panginoon, gusto mong lumaya doon sa mga bagay na umaalipin sa iyo. Sige, sabihin mo sa Kanya. Gusto ng Lord. Pag yun ang kahilingan mo, na gusto mong lumaya dahil gusto mong maglingkod sa ating Panginoon, sabihin mo sa Kanya. In Jesus' name. In Jesus' name. Wala kang trabaho sa mga panahong ito,
ito yung pagkakataon na gusto ng Panginoon na makaranas ka nung paano ba na hindi umaasa sa ibang tao, kundi sa Panginoon lang, pero kailangan magtrabaho ka. Kumilos tayo. Dahil ayaw ng Diyos na tayo maging tamad. Dahil ang ating Panginoon na pumunta dito sa lupa, hindi siya humihinto. Palaging meron siyang ginagawa, palagi siyang busy. Bigyan ka ng Lord. Salamat din Panginoon sa kaarawan ng aking mga kapatid, sa extension ng buhay, sa extension ng pagsasama. Hindi kami aabot sa ganitong pagkakataon kung hindi dahil sa inyong biyaya, kung hindi dahil sa inyong pagmamahal. Kaya na rin Panginoon, pagpalain niyo po ang bansang Pilipinas. Alam niyo po Panginoon ng kalalagayan ng aming bansa na napakahirap po ng kalagayan namin ngayon. Pero ikaw mismo nagsabi na ang bansa, na ang mga tao ay naglilingkod sa iyo, maging ang aming pinuno nangunguna sa amin, magkaroon ng banal na takot sa iyo, pagpapalain mo ang bansang Pilipinas. Kaya tulungan niyo po Panginoon lahat ng naglilingkod sa aming bayan, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan sa lokal man at national, magkaroon sila ng banal na takot sa iyo. Kaya na rin Panginoon, pagpalain niyo ang kapulisan, mga sundalo na siyang ginagamit mo po Lord para sa kaayusan at peace and order ng bansang Pilipinas. Muli Panginoon, sa gabi ito, kami nagpupuri ng papasalamat. Yan lang po namin na ngayon pa lang may ginagawa ka na. Kagaya ng aming binasa, pinag-aralan, ang lahat ng bagay dinadaan namin sa panalangin dahil alam namin na nakikinig ka. Dahil alam namin na hindi mo bibiguin ang mga taong lumalapit sa iyo. Ang mga taong umiingi ng habag, ang taong umiiyak at nagpupuri, Panginoon. Kaya ngayon pala, Panginoon, inaangkin namin, magpupuri kami, magpapasalamat kami. Dahil alam po namin na magaganap, mangyayari ang lahat ng bagay na ito, kasi ang lahat ng ito ay hinihingi namin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Muli, ito pong inyong lingkod, Pastor Romy Ulaso, ng Pateros Evangelical Church. Nagsasabi po na kung meron po kayong mga katanungan patungkol po dito sa ating pinag-aralan sa gabing ito, wag po kayong magkatubili. Mag-PM po kayo sa amin dahil gustong-gusto po namin na marinig kung meron pa kayong katanungan. At gayon na rin, kung meron kayong mga prayer request, wag po kayong magkatubili, mag-PM din po kayo sa amin. At kung meron naman po kayo na answered prayer during sa aming pananalangin sa kahilingan ninyo, at nangyari ito, natupad ito, purihin. Salamat tayo sa Panginoon. I-PM nyo rin po kami dahil isa pong kagalakan sa amin na malaman namin na merong nangyari sa buhay ng tao sa pamamagitan po ng panalangin ng programang ito. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church. Nagsasabing, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus.